So parang ano to reminiscing of yung mga nilalaro natin, mga PlayStation 1, PlayStation 2. Let's explore itong mundo ng Raven Dawn Eternal, which is a free-to-play NFT game. Hi guys, I'm John, aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT playthrough reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Ito guys, no, as requested by our community. So, itong Raven Dawn Eternal, kasi free-to-play to na MMORPG. Para makapag-umpisa dito, syempre, no, free nga, is magla-login ka lang. Pero wala pa po itong fully game. So, itong beta testing na to is exclusive po sa atin. Salamat po Raven Dawn Eternal para ipakita ko sa inyo itong alpha testing nila. So, don't worry, pag nag-beta test siguro, malalaro nyo na ito. So, nakita nyo meron akong character level 30. Pero kung gagawa tayo ng character, ganito po siya. Marami po ditong iba't ibang klaseng mga types of warrior, either archery ka ba, protection, shadow, warfare, wizardry, holy, spiritual, or witchcraft. Tayo, ginamit natin witchcraft eh. So, let's check yung mga favorite ng lahat, di ba? Warfare. So, pag ni-next natin yan, ito yung mga active na skills niya, pati passive. So, yan po yung design niya. Pwede nyo ilagay babae or lalaki. So, character name, sabihin lang natin John. Kasi meron ng Soral eh. Yung nga lang, kailangan 4 to 20 pala. Ilagay natin John S. Next natin. So, ganito yung umpisa niya. Yan. So, let's start lang. Tapos, kakausapin ka nitong asong ito. So, pwede mo lagay, I don't want any help. Yes. Pero pwede nyo pa rin tingnan yung tutorial kung gusto nyo. Okay. So, para umanda, WASD. Yan. Ganyan-ganyan lang. Okay. So, yan. Ito yung mundo ng Raven Dawn. So, this is a 2.5 MMORPG. Kasi nga sa graphics, 2.5 kasi parang 3D siya. Ayan. So, yan. Lakad-lakad ka lang para mga typical na kung nakalaro kayo ng mga Ragnarok, ano pa ba? Genshin Impact, kaso medyo 3D na yan din. So, parang ganun lang din. So, ganito lang din yung graphics niya. So, parang, ano to reminiscing of yung mga nilalaro natin, mga PlayStation 1, PlayStation 2. So, may kita yung may mga kalaban dito. Okay? So, pakita ko lang isa kong character para matalo natin to ng malupitan. Okay? So, ito yung isang character natin, no? Parang necromancy. Pag tininan nyo kasi dito sa kanilang profile, pag nag-escape ka, ito yung makikita nyo. Inventory, kung ano yung mga kagamitan nyo. So, nakalagay naman dyan yung mga statistics, no? So, nandiyan po lahat, pati yung mga quest. Then, spell tree. Nandito na rin sa kanila. Yan. Tapos yung outfit, pwede yung baguhin. So, kung anong kulay natin, for example, gusto natin green. Yan. Tapos red. Parang mukha siyang rainbow, orange. So, black. So, yan. Pwede gayong maging kalabasan niya. Tapos, may mga mount din dito, parang chocobo, yung mga mount nila dito. Yan, o. Pati mga sheep, pwede rin po. Then, yung wagon, kung meron kayo, ito yung mga cosmetics niya. So, dito, yung quest log, may kita nyo yung story quest. Tapos, iba't ibang quest as well. Then, pwede kayong mag-fuse ng mga weapon or mga items. Lalagay nyo lang dito. Yan, o. Okay, pag in-infuse yan, magkakaroon ng experience yung weapon na yon. So, profession, ito yung maganda. May mga mining, woodcutting, farming. So, mamaya sa white paper, papakita ko mabilisan kung para saan ba to. Kasi, meron silang land. Yung land na yan, pwede nyo gamitin as passive income. Kung gusto nyo gumastos o mag-invest sa larong ito, that is the time na pwede nyo gawin, no? Yung pag-purchase ng land. Tapos may mga trade packs as well. So ito yung parang economy nila kasi kung di kakamali yan, pwede nyo ipagpalit sa mga gold as well. Yung gold, yung in-game currency na pwede nyo ipagpalit sa kanilang token. May mga cards collection din. May mga NFT din na spell card kasi. For example, pag mag-open tayo ng mga packs na 10 daw, 10. So, ito yung nakuha natin, si Toad Sentinel, Toad Farseer, Cyclops Trunk, tapos Frenzy Trunk, Toad Assassin. Ayan, so, meron tayong card. Ilalagay lang natin yung card slot dito. Oh, Frenzy Trunk, ayan, no? Toad Sentinel. Pwede natin siya ilagay doon, okay? So, yung world map niya, medyo cute din eh. Makikita natin, nandito tayo ngayon sa city. Tapos, ang dami pa pala, no? Pwedeng pumunta ng mga iba't ibang lugar dito. Yan, no? No murder can be committed by players this time daw. Oh. Peaceful daw doon. Yan. Tapos settings. Yan, makikita nyo yung console graphics.
full screen, ano pa ba. So yan, pwede nyo tingnan din dito. So para lumaban tayo, yan, iba na tayo, yan. No? So ito mga rat scavenger na may hina. Pwede natin gamitin skills natin, no? 1. Boom, may poison yun. So subok tayo ng iba't ibang skill, no? 2, ano ba yan? Yan, no? Boink. Sino pa? So medyo malakas tayo kaya hindi ako natatakot din dito eh. So lagay tayo ng 3. So naglag ng kaunti. 4. Diba? Tapos meron pa dito eh, yun. Hindi ko nakikita eh. Pag right click nyo, automatic naman siya mag-a-attack. Tapos pag nilagay yung 5, sa kanya atakayin ng skill. Kung may kita dyan yung mga numbers na yan, is mga automatic skills yan. Tapos 7 natin. Higupin natin ang lakas ito. Yan. Boink. Huh? Boy pa rin. Tapos may mga loots as well. Yun. So technically, ganun pa lang siya on this alpha test. So I'm expecting marami pang mababago dito kasi may mga bugs pa talaga. So medyo minimal pa lang. Ang gusto dito is magkaroon ng improvement pa. Yan, sa graphics, para more HD ba. Then, yun mismo, yung mga pag-interact sa iba't mga players as well. Uy, nagpalaka siya. Oh. Yan. So, magkakaroon din kasi ito ng mga PvP ko sakali. So, patayin muna natin to yun, no? Ba't ibang skills talaga? Yan. So, yun na yung pinaka-sneak peek ng gameplay niya, guys, on this alpha test. Ngayon, pumunta tayo sa website para makita nyo rin yung buong details, pati yung kanilang white paper. So, sa mga di pa nakakaalam, ang website nila yung ravendoneternal.com. So, iba pa to sa Raven Dawn Online. So, ito yung pinaka-NFT game nila, yung isa hindi. So, as I've said, sa alpha phase pa lang tayo. So, sana mapunta tayo sa open beta para malaro na natin pare-parehas, di ba? Wala pa po silang contract address sa token nila. Kaya kung may lumabas na mga contract address doon sa Sunbreak token nila, scam po yun. So, yung gameplay nila, unique class builder system, Raven cards, no? Yung pinakita kong mga cards na maaari tumulong sa larong ito. So, pwede kayo mag-craft and mag-gather. Then, may mga ships and wagon na pwede kayo pumunta sa iba't ibang mga lugar, syempre. So, nakita ko ang daming continents. Pwede natin i-explore lahat yun. Pwede kayong gumawa ng bahay nyo mismo at magkaroon ng lupain dito sa upcoming land sale nila. Then, may mga pag-PvP and arena tournaments as well. Free to earn po ito. Okay, pero don't expect na pag naglaro kayo, magiging milyonaryo kayo dito. Hindi po ganun ang buhay. So, ang maganda dito, na unlike sa mga ibang mga MMORPG games na naglalaro lang kayo, nag-access kayo ng pera, dito, magkakaroon kayo ng income. No? Kayo yung babayaran, hindi yung kayo gumagastos. Pero syempre, kung gusto nyo pa ng mas higher income, kailangan nyo palakasin yung inyong character. Kaya depende sa inyo kung yung makukuha nyo yung ditong mga gold coins is ika-cash in nyo para may pera kayo or ipang i-improve nyo pa ng player nyo para mas marami pa kayong kita in the future. So, it is your choice. Pero para sa akin, dahil free to play naman ito, ang number one point dito is mag-enjoy tayo dito sa larong ito. Kasi they want this to be a player-driven economy. May mga laro nga, di ba, na ginagastosan ng mga community, no, kahit wala silang kitain. So dito, win-win situation. Gusto lang maging ganun, no, na community ang nagpapatibay sa laro. Hindi masyado titinan yung income. Pero at the same time, may income talaga. No? Unlike doon sa mga traditional games. Tapos pwede kayong mag-collect ng resources or mag-sell ng mga trade packs. Or nabanggit ko nga, maging landowner. Kasi passive income po yan pag meron kayong land. And this will be all, no, in blockchain. So baka magkaroon sila ng sidechain. Pero nevertheless, makukuha ng mga cards sa NFT. May mga ownership talaga kayo dyan as certified ng blockchain technology. May mga collectibles at with full transparency dahil sa blockchain nga siya. So nabanggit ko, kung ayaw nyo ng free-to-play, gusto nyo talagang gumastos dito. Yes, meron pong paraan, no? Invest and earn. You will have some lands, yung mga estates. Kasi pag gumastos sila ng mga trade packs sa inyong estate, ibig sabihin nun, kikita kayo, may mga percentage po kayo doon. Mga estate earners will earn 50% of the global pool, guys, no? For all gold produced from trade packs, ito yung sinasabi ko. So, yung exchange dito, no, 10,000 gold can be exchanged for 1 Sunbreak token. So, kailangan nyo pa rin talaga mag-grind. Kasi medyo malaki po yung palitan dito. So, pinakita ko na sa inyo yung gameplay, yung graphics, ganito po yung expect natin. So, maganda rin, mag-subscribe kayo sa newsletter nila.
mag-join kayo sa Discord community, pati sa Twitter, i-follow nyo na rin po. Ito yung Twitter nila, no? Raven Dawn Etern. So, lahat ng link na yan na ilalagay ko sa description below. So, let's check itong white paper lang ng mabilisan. So, the intended audience is entrepreneurs, investors, executive, crypto enthusiasts, pati mga gamers katulad natin. So, maganda yung mission nila is game first, blockchain second. Kasi dapat talaga ganun, no? Kaya nga NFT gaming, if you want to earn money, either you work, di ba? Or mag-invest sa mga solid na assets like stocks and crypto. Pero on NFT gaming, para sa akin, game first talaga. So, yung vision nila is all about innovation and less customization, player-centered design, strong community, self-sustainable economy, then ethical practices. They are team dogs. Ito po yung team nila. Yung roadmap nila, very simple lang. No? Alpha, then final alpha, open beta, then full release. This will be free to earn, as I've said earlier. Paano kumita dito ng mga gold? Either by trade packs, estates, mountain breeding, PvE, PvP, story quest, dynamic quest, environment quest, pagka-craft ng mga weapons and armors na ibenta nyo, mga NPC minigames, puzzle, at marami pang iba. Sobrang dami daw. Ito yung magiging tokenomics. Wala pa na ilalagay dito, no, kung ilan ang ilalagay nilang supply. Pero sana to pa rin nila yung 60% na play to earn or staking rewards. Then 10% yung sa team. Ang liquidity medyo maliit lang, 5%. Pero yung development and marketing, 70%, which is good. Kailangan din talaga yan para makilala yung game. For the partners and advisors, 1%. Same sa public round. Sa private and influencer rounds, 4%. Pati, no, strategic round is 2%. So, sa gameplay, may mga Raven cards, katulad ng pinakita ko kanina, yan. So, either spell or passive cards with iba't ibang rarities din yan. So, may mga trade packs din po yan. Okay? Estates, yung parang mga lands nila na pwede kayong magkaroon ng passive income and scholarship as well. Then, mga mounts, yan, parang mga merchants sa Ragnarok, ships and wagon. Kung meron din kayo niyan, mas maganda, no? Pati mga iba't ibang elements, no, or archetypes na pwede nyong ilagay sa inyong mga characters. Then, syempre, PvP yung favorite natin. Parang dumilim ako. Ba't dumilim ako? So, yun lang guys. No? Sana na-enjoy nyo yung ating quick preview nitong Raven Dawn Eternal. Alpha test pa to. Marami pang maaring mabago dito. No? So, ang kinaganda nito, free-to-play naman. So, sana malaro natin ito sabay-sabay on beta testing. Wala pang i-invest dito. Pero kung meron man, always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin itong game na to. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, mga free-to-play, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!